bago humantong sa malala at madugong sitwasyon ang bansang Israel sa mga kamay ng Hamas. Bali-balita na sa mga news outlets ang tungkol sa paghahanda ng bansang Iran sa paggawa ng mga nuclear weapons, lalong-lalo na ng nuclear bombs. Pero hindi sila tagumpay. Hindi man alam ng lahat. Pero ang Iran ang isa sa pangunahing taga-suporta ng Hamas dahil sa pondo na nilalaan ng Iran taon-taon dito. May mga ekspertong nagsasabi na may malaking papel ang Russia at Iran sa planong pag-atake sa Israel. Naging legal ang procedure ng Iran sa paggawa ng nuclear weapons dahil sa agreement na tinatawag na JCPOA o Joint Comprehensive Plan of Action. 6 na bansa ang pumirma pero marami rin ang hindi sumang-ayon. Isa ang bansang Israel. Sa nangungunang tumangging pirmahan ng agreement na iyon, baka mapahamak pa raw sila kung maging nuclear-armed ang bansang Iran. Isang malaking gulo ang nakaabang kung mangyari yon, kaya balak ng Israel na ihanda ang militar nila para sa posibleng pag-atake. O umpisa pa lang, nakikita na nila ang hinaharap, alam na nila ang sunod na mangyayari, pero mukhang hindi sila ganun kahanda sa kakayahan ng mga kakampi ng Iran. Simula 2022, isang taon nang umuusok ang nagbabagang balita tungkol sa pagsalakay ng Iran sa Israel na matagal na nilang ninanais. Kaya lang noong nagbigay ang Iran ng update, bigla na lang binasura ni Donald Trump ang agreement. Simula noon, naitago na sa publiko ang palihim na proseso ng Iran sa paggawa ng nuclear weapons, kahit ang natitirang 5 bansa na pumirma sa agreement at nangakong susuporta sa Iran ay tila wala na ring pakialam at hindi buo ang suporta. Kaya ang tanong ng marami, paano ba nila nagawang posible ang matagal na nilang pangarap na military drones at missiles sa kabila ng mga oposisyon ng kabi-kabilang bansa? Sino ang sumuporta sa bansang Iran na pilit humihiwalay at tumutuligsa sa pagkakaisa ng buong mundo? At bakit sila tinuturong naging bahagi ng mga pagsalakay ng Hamas sa Israel? Pero teka, bakit naman naging magkaugnay ang bansang Iran at Russia? Kamakailan lang bago sugurin ng Hamas ang Israel, isang digmaan ang naganap sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine. Naghamon ng gulo noon si Putin sa Ukraine, pero dahil sa mga kakamping bansa nito, hindi nagapi ni Putin nang ganoon kadali ang Ukraine. Mga malalaking bansa ang nagpaabot ng weapons at manpower sa Ukraine, lalo na ang United States. Sunod-sunod ang mga tulong na dumating, kaya ang Russia ay nagulantang. Masyadong minaliit ni Putin ang kakaunting manpower ng Ukraine, kaya ang kapalit, mabilis na naubos ang mga army niya. Dito pumasok ang tulong na galing sa Iran. Nagpadala sila ng mga weapons na tatapat sa mga armas na pinadala ng United States kagaya ng mga drones at missiles. Sa tulong ng Iran, ang katatagan ng Ukraine ay dahan-dahang bumagsak. Kahit na medyo palpak ang itsura ng mga weapons ng Iran, parang project nyo sa school para makagraduate. At ang ginamit na reference ay mga successful na drones at missiles ng mga malalaking bansa, sapat na iyon para makapatay ng mga sibilyan. Kaya ang ginawa ng Iran, sandamakmak na weapons ang pinasabog sa Ukraine. Dahil dito, nakita ng buong mundo na may kakayahan ng Iran na sumuporta sa isang digmaan dahil meron silang mga weapons at yun mismo ang isa sa gusto nilang mangyari. At kung mapapabagsak ng Russia ang Ukraine, parang nanalo na rin ang Iran. Dahil kakampi ng Ukraine ang United States at iba pang malalaking bansa sa West, parang natalo na rin ang NATO. Ang labanang ito ay nagsilbing banta sa mga taga-Europa, lalo na sa Amerika. Posible kasing magkaroon ng matinding problemang haharapin ang buong mundo dahil hindi na protektahan ng Amerika at Europa ang Ukraine. May mga ka-close namang bansa ang Russia. Pero wala sa kanila ang handang magpaabot ng tulong dito, lalo na't nakapirma na sa pandaigdigang pagkakaisa ang halos lahat ng bansa, kaya naman malaking gulo kung makikisali sila sa digmaan noon sa pagitan ng Ukraine at Russia o kahit na anong digmaan pa yan. Moral support lang ang kayang ibigay ng ibang mga bansa. Kagaya ng Russia, ang Iran din ay walang maasahang bansa. Sa totoo lang, ang Iran ay maihahalin tulad sa mga nerds na epal na kaklase mo sa school dahil siya ang kinaiinisan ng lahat ng bansa. Wala rin siyang maasahang bansang makakatulong sa kanya.
Parehas sila ng major goals at ito ang nagpasimula ng pagkakaibigan ng Russia at Iran. Hindi sila ganun ka-close, pero naniniwala sila sa quote na, "The enemies of my enemy are my friends." Pinanindigan nila yon kahit malaki rin ang pagkakaiba nila sa isa't isa, nagkaisa sila. Isa pa, iniisip na lang ng Russia at Iran na kailangan nila ang isa't isa para makasurvive. Nagsimulang tumulong ang Iran sa Russia dahil sa utang na loob. Sinalba kasi ng Russia ang pamamahala noon ni Assad, dating presidente ng Syria, noong Syrian Civil War. Ang mga kalaban kasi ni Assad ay may suporta ng United States at tanging Iran lang ang kakampi ng Syria. Salamat na lang sa Russia dahil sa weapons na pinadala nila at mga manpower na salba ang Iran. Kaya naman ang pagtulong ng Iran sa Russia noong Ukraine War ay parang pagbabayad ng utang na loob, pero mas higit pa doon ang nakuha ng Iran, isang kakampi. Kilala ang Russia sa pagkakaroon ng world's largest nuclear arsenal at ito ang pinaka-inaasam-asam ng Iran. Ayon sa theory ng mga experts, bilang ganti sa tulong ng Iran sa Russia, ang Russia naman ngayon ang nag-supply ng mga equipments sa paggawa ng Iran ng mga nuclear weapons at nuclear bombs, isa sa mga hinihinalang pinadala ng Iran at Russia sa pagsalakay sa Israel. Bukod sa pagbabalik ng utang na loob ng Iran sa Russia, may isa pang dahilan na pinaka-importante para sa Iran, ito ay ang pera. Ang Iran ay kilalang bansa na kulang sa pondo, kaya napakatagal talaga ng proseso nila sa paggawa ng nuclear weapons. Meron naman silang ibang naimbentong weapon, pero hindi yun sapat para masakatuparan nila ang matagal na nilang hinahangad na nuclear weapon. Bakit ba iniisip ng eksperto na may kinalaman ng Iran at Russia sa pagsalakay sa Israel? Nangunguna sa listahan ng mga kaaway ng Iran ang Israel, pero noon pa naman hanggang 80s, may mga nakikisali sa sigaw ng mga kalapit bansa na Death to Israel. Pero unti-unting nabura yon sa isipan ng mga tao, maliban na lang sa Iran. Nanatiling umaapoy ang galit ng Iran sa Israel, kaya gusto nilang mapabagsak ito. At yun ang hinahangad nilang mangyari. Isa pa, suportado ng Iran ang Hamas, kaya sa kahit na anong laban, posibleng dawit palagi ang pangalan ng Iran. At dahil sa alyadong nabuo sa pagitan ng Russia at Iran, hinihinalang pailalim silang sumuporta sa pagtitraining ng mga army ng Hamas, at isa sila sa nagplano sa malagim na pagsalakay ng Hamas. Malaki ang galit ng Hamas sa Israel dahil sa ginawa nitong pagsalakay noong 2021, sa pinakabanal na lugar para sa mga Islam, ang Al-Aqsa Mosque sa Old City of Jerusalem. Ang mga pinadala ng Russia na weapons, jets at materials na pwedeng magamit ng Iran sa pagpapatuloy nito sa paggawa ng nuclear weapon, mas lalong tumibay at tumaas ang tiyansang maging matagumpay silang bansa kaysa sa NATO. Dahil naipakita na ng Iran sa buong mundo ang kakayahan nilang gumawa ng mga cheap weapons, pwede na rin silang maging second option ng ibang bansa na namamahalan sa mga imported weapons ng Amerika. Kahit na medyo palpak ang itsura, parang mga China phones na sinasabi ng seller na iPhone raw, magagamit pa rin at mapapakinabangan. Ang bansang Iran noon ay parang grupo ng Hamas, isang Islamic revolutionary country, plano ng Islam, na magkaroon ng pagkakaisa sa ilalim ng iisang bandila. Isa sa goal nila na ibagsak at tanggalin ang kapangyarihan ng United States, lalong-lalo na ang pagbura ng Israel sa mapa. Medyo nangangamba na rin ang United States dahil sa suportang binibigay ng Russia sa Iran at Israel. Military equipments na galing sa United States ang kapalit sa mga drones na gawa ng Iran na ibinigay nila sa Russia. Bukod dito, nagbayad pa ng malaki ang Russia sa Iran. Hindi biro ang perang binayad ng Russia, pero hindi sila nagsisisi. Sa isang banda, ni-request ng Iran ang mga equipments ng United States para sa dalawang bagay, para mapag-aralan kung paano lalabanan ng mga weapons na iyon at matutunan kung paano gumawa ng sarili nilang equipments. Sumisikat pa naman ang Iran dahil sa galing na pinamalas nila sa reverse engineering technology, kaya hindi malayong magawa nila ang planong iyon. Isa sa mga gawa ng Iran na nakapagpatibay ng husay nila ay ang paggawa ng reverse engineered US spy drone
na nakuha nila sa US, ang equipment na ito ay sobrang sumikat. Masyado ng maraming tulong na ibinibigay ang Russia sa Iran at maraming bansa na rin ang nababahala. Ang mga nuclear facilities sa Iran ngayon ay balak ng wasakin ng mga kaalyadong bansa ng United States. Dahil sa lumalakas na kakayahan ng Iran sa paggawa ng mga weapons na may silbi talaga sa pandaigidigang digmaan o sa mga future labanan na pwedeng harapin ng Iran. Hindi iyon imposible lalo't maraming mga bansa na ang nagsimulang matakot sa bantang maaring idulot ng Iran sa oras na maimbento na nila ang nuclear weapons. Ngayon pa nga lang na air defense system pa lang ang nagagawa, marami nang nangangamba. Ang mga missiles na gawa ng Iran ay sobrang useful ayon sa mga experts dahil hindi mo agad malalaman na missiles na pala yun sa sobrang kakaiba ng itsura. Target talaga ng Iran ang Israel. Halos lahat kasi ng mga weapons nila kaugnay sa bansang Israel. Kapag tuluyang naganap ang direktang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran, maituturing na itong religious clash kaya posibleng may mga makisawsaw na relihiyosong bansa. Ang Iran ay nagsimula ng gumawa ng mga planong lihim na pagsalakay sa Israel, pero iilan na tao lang ang nahuhuli. Sa mga nakalipas na taon, naglipana na agad ang mga balita tungkol sa mga pagsugod ng ilang Iranian sa Israel at pagsalakay sa mga sibilyan. Hanggang sa umabot na sa puntong pinlano na ng militar ng Iran ang pag-atake at pagpatay sa mga opisyalis ng Israel, pero hindi pa rin sila tagumpay dahil sa matindi ang security system ng Israel. Kaya naman isa na sa tagumpay ng Iran ang biglaang pagsalakay ng Hamas. Ang matinding security system ng Israel ay nabuwag dahil sa dami ng mga sumalakay sa Israel, lalo't gumamit ang Hamas ng weapon na panghimpapawid, pandagat at panlupa. Nawasak ang buong paligid at napuno ng usok na galing sa mga bomba at baril. Nasa 700 mahigit na ang namatay at halos lahat ay civilian. Nasa 2,000 naman ang sugatan. Tinulungan ng security system ng Iran ang Hamas sa pagplano ng surprise attack kung kailan holiday at major event pa ang sineselebrate. Simula August, nagpaplano na ang sandatahan ng Iran at Hamas sa pagsalakay lalo na sa paglalagay ng mga weapons na nakatago lang sa ilalim ng lupa at gitna ng dagat. Ano naman ang nakukuha ng Russia sa pagtulong sa Iran na makamit ang matagal na nilang minimithing pagkabura ng Israel sa mapa? Sa sobrang daming request na weapon ng Iran, parang wala nang nakukuhang benefit ang Russia, pero ang totoo, mas malaki. Sa oras na mabura na ng tuluyan ng Israel, pwede nang mamaalam si Putin sa mga bansan Israel, Saudi Arabia at United Arab Emirates, mga bansang walang ginawang tulong noong Ukraine War, kahit napakadaming weapons na ang nabili nila sa Russia. Maraming nangangamba sa mga posibleng mangyari dahil sa kampihan na nagaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa na namang undeclared Cold War ang nangyayari at hindi pa man natatapos ang problema sa Ukraine, panibago na namang war ang dumating at panibagong grupo ng sibilyan ang posibleng madamay dahil sa walang kasawaang gulo sa pagitan ng mga nag-uumpugang bansa.